Taurus, tignan natin yung energies mo, July 20 to 31. Thank you so much, Taurus, sa panunood, pagbisita, at laging pag-aabang pagsubaybay. Don't forget to like, follow, subscribe para sa mga bago rito. Private readings, tingnan nyo na lang sa description. Nandiyan po yung link papunta sa Nag-iisa Official Purple Teen page. May blue check sa kanan, verified na po yan. Para sa mga gusto magpaabot ng suporta, pwede po kayong mag-like, follow, subscribe, i-share yung ating reading, mag-avail ng membership or subscription, magpadala ng stars or super thanks. At hindi mag-skip ng ads yan. Nakakatulong din po yan. Okay. So, ano overall energy mo? July 20 to 31, support. You will be getting the support na kinakailangan mo, Taurus. Itong July 20 to 31. It could be divine, no? Could be miracles, divine intervention, answered prayers, no? Or it could be support from your loved ones. So, kung ano man itong gagawin mo, whether ang divine ang susuporta sa'yo together with your loved ones or either, no? Kumbaga nandyan yung support pag kinakailangan mo. Kaperahan man yan, no? Emotional support, encouragement. Nandyan, ibibigay at ibibigay sa iyo yan. Meron kang Aquarius energy, number 4, number 7, Capricorn energy. And another 7, Aries energy. Corset ay paghihigpit yan, training, di ba? Iba pagka nagko-corset tayo, nasi-shape niya yung katawan natin. So it could be, yan, setting boundaries, it could be pagdidisiplin, pagpipigil, something that is being held or hinihila ay paloob. Or it could also mean limitation or restriction since, di ba, pag corset, limited yung kilos natin. It could be a situation wherein, limited yung kilos mo. Hirap, pigil, no? It could also mean daw following rules. Oo, so kailangan mong maging disciplined, masunurin, go by the book, step by step, sundin, no? So yan, it could mean rules or kailangan parang feeling ko compliance Kailangan sumunod sa step by step sa rules. Meron ding people pleasing. So itong mga July 20 to 31, mag-e-effort ka. You will try to please everybody. Pero that is not possible, 'di ba? Hindi naman natin mapi-please lahat ng tao kahit na anong gawin natin. So, fourth road is, decision to make. So, it could be na merong importanteng decision itong July 20 to 31. Merong pagbabago ng direksyon, nandyan yung options mo, magkaibang landas yan Sangang daan, no? Pwede kang mamili, o it could be dalawang opportunities na paparating sa'yo, mamimili ka. Magkakaroon ka ng choice or alternative. 2 different alternatives yung nakikita ko rito since dalawang road yung pinapakita dyan sa card. Okay? A situation wherein kailangan mong mamili, mag-decide, no? Kerosene. Kerosene is a volatile situation. Someone na pwedeng mapupuno siya, mawawalan ng patience or magi-snap out.
Kasi pwedeng may provocation na yan. No? Meron ditong pang-aasar, pang-provoke. Oo. Pwede nga person na mawalan ng control sa kanyang temper. Whether ikaw yun o yung person na nadidil mo, meron something dito na parang nanggagatong eh. Nanggagatong, ng susulsul, nang po-provoke. Ayan no, kasi may ignite. Okay. It could be an uncomfortable situation since meron ka ring corset dito. Yan. Anytime pwedeng sumabog. Ibig sabihin, anytime pwedeng magalit, no? Check natin pagdating sa career mo, financial. Meron kang love life. Uy. O yung iba dito, baka merong naa-attract sa inyo dyan sa workplace. Bira namang mangyari yan, lumitaw yung card na yan. Pero dahil lumabas, edi i-mention natin. It could be na merong nagkakagusto sa'yo or may nagugustuhan ka dyan. Pwedeng vice versa. Pwedeng magbaliktad yung mga energies na tinutukoy ko dito. Okay? Eh di ba conflict yun eh. Usually kapag nasa workplace, conflict yun. Oh, fertility. It means pwedeng masagana ang kaperahan mo. Or pwedeng masagana ka pagdating sa option, sa opportunity. Ayan no. Kasi dito nakita ko rin yun eh. May dalawang options ka dyan. Makakapili ka. Okay? Pag sinabi nating fertility, pwedeng something na magbubunga, maganda yung resulta, or pagiging productive, no? Ibig sabihin, pwedeng marami kang maa-accomplish pagdating sa trabaho mo, or kung sa negosyo, marami kang sales, or kung sa office yan, marami kang overtime. Okay? Kaya lang parang may binabanggit dito na nasa-sacrifice mo yung time mo sa family mo dahil lang dito sa pagtatrabaho sa career mo. So, maglaan din ng time para sa loved ones. Okay? Para rin sa sarili mo, importante yon. Sa health mo, no? Hindi yung puro workaholic lang. Check natin yung love life. Love life is return. Oh, nangangamoy pagbabalik. Manifesting already, Taurus. Baka may mangyaring pagre-reach out, pakikipag-reconcile, pagpaparamdam uli ngayong July 20 to 31. Oh. Meron ditong mabibigyan uli ng second chance. Meron ditong naghihintay, umaasa, and nagmamanifest. Oh, nakikita ko possible na possible naman na ang pagbabalikan if ever. Ayan, open heart. O, maluwag. Maluwag sa puso na tatanggapin. For sure, hindi lahat makaka-resonate dito, no? Pwedeng energy mo to, energy ni person mo, pwedeng magkabaliktad. Pwedeng past, present, future energies nga pala yung nasasagap ko rito. Wala rin po akong control doon. Basta merong opportunity dito and malakas yung manifestation na maaaring magkaroon ng pakikipag-ayos, pagpaparamdam uli, pagbabalikan. Okay. Kasi maluwag naman dito ang puso na tanggapin kung sino man yan sa inyo yung magbabalik at or babalikan. Oh, Knight of Wands, Five of Pentacles. The Tower. Nine of Swords. Okay. So, nabanggit ko nga kanina, may Aquarius, may Capricorn, Aries. Oo, kasi yung Earth sign, si Capricorn yun dito. Pero may air din na lumilitaw dito. O, si Aquarius. Sa Earth, si Capricorn, sa Fire, si Aries. Kasi ang lumilitaw dito Fire, Earth, Air. Oh, dalawa yung Knight of Swords mo. It means taking action, Taurus. Or pwedeng ma-action itong mga araw na to, July 20 to 31. Siguro dami mo activities, dami mong gagawin, dami mong pupuntahan, lalakarin, no?
Oh, basta malakas yung pagte-take ng action dito. And malakas din yung energy ng pag-grab ng opportunity, paglusob. Magja-jump right in ka kung ano yun eh. Ayan, no? Very excited, very energetic, eager, ano pa. Ganon din yung energy ni Knight of Swords. Palusob tong dalawang energy mo. So, kung ano man yan, meron mang palusob sa'yo dyan. Or ikaw man yung lulusob, ikaw man yung magte-take ng action. No? Five of Pentacles is about, pwedeng ano to eh, rejection. Oo, it could be rejection. So, yung iba dito, if meron kayong application, ano man itong gagawin ninyo, whether ikaw yung ito-turn down, magto-turn down, tatanggi, or ikaw yung mare-reject dito. Oh. O, ayan, kung meron kayong mga loan application, kasi parang may mata-turn down related sa pera eh. Ayan o. Kung ano man ito. It could be loan. Mata-turn down. May delay when it comes to money or merong difficulty when it comes sa kaperahan kasi 5 of Pentacles and 9 of Pentacles reversed. May delay talaga, baliktad din yung tower mo. So, instead na magaganap na yan, mapopostpone pa or madedelay pa kung ano man yan. Ayan, kung meron man kayong gagawin na changes, sa tingin ko, yun, pwedeng yun yung sinasabi ni Tower na pwedeng may delay dito sa i-apply mo eh. Parang ikaw kasi ang mag-a-apply nitong pagbabago na to eh. Kung ano man tong mga changes na gagawin mo. It could be na merong delay pa. Or it could be na merong some kind of disruption with the tower pero madidelay instead na mangyayari na, madidelay pa eh. Pwede nga berya to. Or pagbabago pero madidelay siya. Nine of Swords is a person na parang isip ng isip. Walang peace of mind. Sino kaya to? Namumroblema, pwede rin naman. Namumroblema, nagiging anxious. Hindi makatulog sa gabi. Ayan o. Problematic itong person na to. Kung sino man yan, kung ikaw man yan. Ang nakikita ko dito, dear, kung meron mga opportunity, i-go mo na. Kasi parang yun yung nafe-feel ko rito sa dalawang cards mo. Grab mo na yan. Huwag ka nang magbagal-bagal, magpatumpik-tumpik. Mag-take action ka agad. Yun yung nakikita ko dyan. Kasi ayan, no, binabanggit naman doon, susuportahan ka naman eh. Okay? So, check na natin yung pinaka-closing message or advice for you ng oracle card natin. Oracle deck. Ito. Taurus, surrender fear. O, yun pala yung problem mo eh. Kaya pala sinasabi ni Knights, itong dalawang Knights na to, maging confident ka, maging matapang ka. O, grab mo yung opportunity mo. Huwag kang matakot. Kaya pala ito, parang hindi ganun ka-confident yung nafe-feel kong energy dito. Kanina. So, yan. Sabi dito, surrender your fear. Ito, fear to eh. Ito yung mga self-limiting beliefs mo eh. Ito yung nagbibigay sa iyo ng anxiety, fear, insecurity. No? Kakaisip mo niyan. O, surrender fear, let go of the fearful stories you are telling yourself. O, ito yung mga paniniwala mo, iniisip mo sa sarili mo. Ano ba itong mga insecurities na to? Phobia, takot. O, stay in the moment, focus on solutions, and celebrate every baby step forward. So, yan yung mga messages for you, Taurus. Thank you so much for watching. Love you, babush.